ng labada. Di madaling matunaw, kaya mas maraming nalalabhan. Banayad pa sa kamay, kaya di nakaka-dry. Kaya misis, all you need is pride. Pride Barata, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Malapit nang mapakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman tungkol sa mga makabagong makinarya at teknolohiya sa pagsasaka. Hatid sa atin ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng Department of Agriculture. Radio Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Dito lamang sa RMN stations nationwide. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Cellphone Plus Gold. Ako nga pala si Ninubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Umibig ng wagas, pero huwag kalimutang ibigin ng sarili. You're worth it. Deserve mo ang pag-ibig. At lalong deserve mo ang pag-ibig regular savings. Up to 25 times more ang pwede mong kitain kaysa sa ibang savings accounts. Kaya top up na ng monthly pag-ibig savings. Visit www.pag-ibigfund.gov.ph to know more. Balitang Land Bank. Tayo na at sabay-sabay na tumutok sa palatuntunang maghahatid ng kalamang ikauunlad ng ating kabuhayan. Makinig at matuto tungkol sa iba't ibang produkto, serbisyo at programang pautang hatid ng Land Bank of the Philippines. Dito lang yan sa Balitang Land Bank. Tuwing Martes, alas 5:30 ng umaga sa RMN Stations nationwide. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube Live ng RMN Stations at sa Signal TV Channel 309. Para sa iba pang updates, i-like, follow at share ang official Land Bank Facebook, Instagram at YouTube accounts na @LandBankOfficial at LBP_official sa Twitter o kaya naman pumunta sa official Land Bank website na www.landbank.com. Hatid ng Land Bank. We help you grow. We help you grow. DZXL. Radyo Trabaho. DZXL. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik ko tayo mga kasama. Oras na po natin, 9:27 in the morning. At samantala mga kasama, eto, dilabas ko ito sa aking column dyan po sa Abante mga kababayan. Dahil sa meron hong problema, yung industriya, no, yung magbabakal at magyayero mga kasama dito po sa ating bansa. Dahil po dito sa ipinalabas, no, na bagong panuntunan ng Department of Trade Industry o DTI mga kababayan, itong down na ito na kung saan ay nagpapahirap po ito, no, sa ating mga negosyante. Naku, sa gitna po ng pandemya mga kababayan,
gustong-gusto po ng DTI na muling sumigla ang ating ekonomiya. Dami pong bagsak ko ngayon, no? Negosyo. Dami pong mga nagsara, mga kababayan. Pero parang kakaiba ho ang naging hakbang ngayon ng DTI dito po sa kanilang Department Administrative Order. At nasa linya po natin ang direktor at tagapagsalita po ng Philippine Iron and Steel Institute, si Ginoong Jimmy Chan. Mr. Chan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga ho rin, Eli. Apo. So, ano po itong kasi marami pong mga nagreklamo sa inyo pong industriya at dito po sa bagong DTI daw, yung on certification and importation, yung sa importasyon ng roofing materials at iba pa mga kauri ng mga produkto. Pakipaliwanag nga po, Mr. Chan. Yung regulation ng DTI, release ko itong second week of January. Ang industriya ho at saka yung gumagamit ho ng mga year, nagulat ko dahil ang tooling ho ng DTI, they are basing it on the Philippine National Standard na mas mapaaga because there's an updated one, hindi ho na-gamit. Kaya ang mangyayari ho nun, linilimit klaseng zero na pwedeng gamitin sa lubong. So, yung 0.4 lang dinitot sa nila ng gamitin. So, medyo nagulat po yung industriya dahil meron ho mga 0.2, 0.3 at mga pangitan nun din. Yung mga yun po ay ginagamit po yung matagal na po doon. Kasi yung may mga findings po na safe naman gamitin. Ang problema ho, hello? Go ahead pa. Yung problema ho ay nilimit po nila yung isang klase. Mr. Chan, sandali lang, ayusin natin ang linya para mas maliwanag. Peter, kung sa isa mo siya tawagan, sa isang number para mas maliwanag po at siguro maintindihan din po ng ating mga kababayan at mismo mga taga-DTI na yung ginawa po nila, pagpapahirap po ito mga kababayan, di ba? Naghigpit ka ganito mga requirements at may pandemya mga kababayan. Ako, maraming mawalan ng trabaho rito. At ang pinakamatindi ho mga kababayan, baka magtaas po ng presyo ng bakal, hiyero, at iba pa mga materyales. Di ba? Dapan-dapa na nga ho ang ekonomiya natin mga kasama, di po ba? At pinakamatindi ho dyan, yung mga negosyante, baka magbawas po sila ng operasyon sa mga pangyayari ito. Alam nyo ho, meron nga ho na pagkakataon, pero yung paghihintayin ka ng ng 15 days mga kababayan, di po ba? Bago raw mailabas, tapos pag ilalabas na, i-evaluate pa. Diyos ko pong buhay ito. Ito, balikan, okay na? Balikan natin si Ginoong Jimmy Chan. Balik po tayo. Sige po. Yung itahan ho ng DTI, yung paggagamit po ng klaseng yero. Matagal na ho ginagamit po yun. Ngayon, iba-ibang purpose ho yung mga yero na iba medyo mas mababa para sa mga hindi kayanin na bumili ng medyo mamahalin na yero. So ang issue ho na yung lumang PNS standard ang ginamit. Palitan siguro at updated at 20. Apo. Okay, so siguro masyado mga technical na issue na yan. Pero suma total, Mr. Jimmy, ay ano ang posibleng epekto nito sa industriya at sa mga consumer, sa pangkalahatan at siyempre tuhog yan sa ekonomiya? Yung availability ng ibang klase ay nawawalan. Kaya magkakaroon ng shortage sa market. Nako, yan. Ngayon, problema natin sa shortage sa karneng baboy at manok. So, dito rin sa mga produktong ito dahil sa ginawang ito ng DTI. So, maaaring magkaroon ng shortage at alam naman natin sa law of supply and demand, tataas ang presyo nito, di ba, Mr. Jimmy? Hello? Naku, nasira ang linya. Okay, sandali lang ho, mga kasama. Hindi maganda ang ating linya. Talagang yung ating telcos dito sa Pilipinas, talagang grabe ho. Kaya nga sa di ba, sa mga face-to-face classes, talagang ito yung pinaka-importante kasi pag online, mga kababayan,
Meron kang gadget. Halimbawa, estudyante may gadget. Meron pang load. Kaso, walang signal. Dami pong problema dito ha. Meron namang signal. Kaso, wala namang gadget at walang panload. Iba naman, merong signal, merong gadget, walang pang-load. Yun po pinakamatindi. Talagang grabe ho dito yung ating mga telcos, mga kababayan. So kanina, kasi interesante ho itong pinag-uusapan natin, mga kababayan. Kasi ngayon, nasa baboy ho tayo. Grabe ho ang wala, natulog po sa pansitan ang ating Department of Agriculture. Talagang, ewan ko, ang dami ho mga problema dito po sa ating bansa, mga kababayan. At kung kailan malala, dun lang ho kikilos. Dito ho mga kasama, kapag hindi ito naabatan ng gobyerno, itong ginawang panuntunan ng DTI, kapag nagkaroon po ng kakapusan, tataas po yung mga construction materials. Nako, apektado ang lahat at baka maapektuhan yung mga manggagawa, di po ba? Balikan na ho natin. Sige na Jimmy Chan. Jimmy. Yes, sir. You know, So, pangkalahatan, ano ang magiging epekto ditong panuntunan ng DTI? Mawawalan ng produkto sa market sa pangunahing issue. Pangalawa ho, tataas po presyo mga bilihin ng mga yero dahil shortage. Alam mo naman yun, supply and demand ho tayo, market system tayo. So, magkakaroon na ng shortage. Kasi ang magkakaproblema talaga ay yung mga nagtatayo ng bahay. Shortage natin sa housing, ang kinahulon tapos gawa dito sa pandemic, ang dami rin huminto. So tuloy-tuloy ho yan, domino effect. Pati yung siyempre kapag ganyan sa construction, kapag tutumal yan, hihina, at dahil sa mataas kayong presyo, magbabawas yan ng manggagawa. So mababawasan yung natin, ang mga trabahador. Tama? Tama ho, yung industriya ho ng baka malaki rin po yan. So, kung naapektuhan yan, tuloy-tuloy ho lahat na infrastructure po. So, Pero, itong direktiba hindi lang ho ang gusto ng DTI, control lang ho yung paggagamit ng gear para sa kapakanan ng consumer. Maganda naman ho yan. Tama, ang problema ho naman ho, yun sa nila pag-i-issue ng regulasyon. Yung ibang industriya ng katulad ng automotive, appliance at yung mga ibang industry apektado dahil sa klaseng yero na ginagamit ko. Isa lang ho size ang pinag-uusapan ng DTI pero may siguro mahigit na mga 50 klase yun yung other 40 plus items affected. So mukhang may nagmamadali ang DTI. Kasi napili ho, mali ho yung mali ho yung study at nagbasehan. Mukhang ito ay salungat kasi meron tayong anti-red tape. Tapos yung ease of doing business, di ba? Sinasabi yan ng Pangulo, di ba? Dapat yung mga negosyante huwag pahihirapan. Oo nga, yung isa hong nung lumapit ho kami sa DTI, binigyan ng palugit ni Secretary Lopez. Pero yung palugit na binigay ko, effect, sinasabi niya yung mga ibang industriya exempted. Pero kahit na exempted ho, yung mga dokumento na hinihingi nila, ang dami rin ho. Kaya yung mga exempted, parang hindi rin exempted. So, yung Bureau of Customs dahil dyan sa order ng DTI, nagkaroon na ng mga bagong patakaran para mag-import. So yung hinihingi ng dokumento, ang dami. So tatlong klase yung gumagamit ng yero Yung isa for roofing construction. Yung isa namang klase, yung mga industrial, yung mga gumagawa ng mga sasakyan, gumagawa ng appliance, hindi roofing yun. So katapos yung iba, yung construction, semi-construction, yung ginagamit din yung materialis ng yero, makapagkapal na konti. Pero hindi ginagawang poste, ginagawang sahig, ginagawang divider, yung partition, yung mga gano'n, hindi roofing. Yun affected din. So, tatlong klaseng users na-apektuhan. Lawak pala nito, na-apektado. Oo.
So siguro, Mr. Jimmy, at makipag-ugnayan din kami sa DTI kay Secretary Lopez para malaman natin, baka siya mismo hindi niya napag-aralan ng husto ito eh. Siguro sa kapag napili ho, nagkaroon na ho na siguro mga bagong tao na na-assign ho doon sa at hindi lang yes, na pick up na recommendation. Baka hindi nila na tingnan dito yung magiging epekto kasi si Secretary Lopez isa ito, miyembro po ito ng economic team. Sila nga gustong paluwagin na, di ba? At mula sa GCQ, gawin ng MGCQ para umusad ang ating ekonomiya. Pero sa pangyayaring ito, parang baliktad po ang magiging epekto, di po ba? Sige. Yung epekto ho yun ang malaking issue. Yes. Kami naman ho sa steel industry sumusunod sa ayon dito nito ginagawa ng DTI. Yun lang problema ho siguro mayroon lang may pagkukulang at sana may address lang ho yan, may ayos natin. Kasi kami naman sumusunod sa lahat na patakang ng gobyerno. Alam niyo ho, bakal ginagamit sa construction. May mga regulasyon sa pagtatayo ng bahay, may mga technical study yan, dapat pwedeng gamitin na ito. Tama. Kasi yun, suportado ng mga pag-aaral at susuri ng mga eksperto. Okay, so Mr. Jimmy Chan, salamat sa iyong oras at ilalapit ho namin yan. Subukan nating hinga ng paliwanag. Mismo si Trade Secretary Lopez. Okay. Sinusuportahan namin na yung programa ng gobyerno mga pagtutunin ng Presidente. Okay, salamat. Good morning. Thank you. Masama yan po si Ginoong Jimmy Chan, Director ng Philippine Iron and Steel Institute at siya rin po ang spokesperson na kung saan yun ho. Kaya natin bigyan ng oras ho ito, mga kasama. Maaring tumaas po yung yung presyo po ng yero at bakal at maaring magkaroon ng shortage, kakapusan ng supply. Alam niyo na magiging epekto ho nito, mga kababayan. Naku, lahat to may hihirapan at dami na nga hulang trabaho ngayon. Dami na po nagugutom. Madadagdagan ho ito, mga kababayan. So, madadagdagan din ang problema. Supply sa karneng baboy, manok, ito pa madadagdagan. Secretary Lopez, pakiayos naman po ito. Baka yung nag-recommend daw sa inyo, hindi sa inyo na ipaliwanag. Alam naman natin na sa lawak po ng ng sakop po ng trabaho ni Secretary Lopez, baka napalusutan kayo rito, Secretary Lopez. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. At samantala, mga kasama, alamin natin, ito report naman, sitwasyon dyan po sa Batasan Terminal sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. At naroon si Radyoman Ronnie Ramos. DZXL Radyoman Report. Magandang umaga, Boss Ely. At nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng tanggapan ng Batasan Tricycle Operators and Drivers Association. Kasama ang kanilang Pangulo, si Ginoong Charlie Mangune, na siya rin Federation President ng Federation of TODA dito sa 2nd District ng Quezon City. At dito, unang bumaba ang DZXL Radio Trabaho Team para magkabit ng mga sticker na gaya naman ng ating lalagay. Kapag ito ay kasama sa ordinansa ng lungsod, na kailangan ay merong reminder sa lahat ng mga pampublikong sasakyan na nagsasabi na bawal manigarilyo. Ay kadalasan mo kasi, kung yung mapapansin, doon sa mga sa mga tricycle, wala ka na nakikita ng ganyan. Wala napaka-importante yun ito. And likewise, yun nga, kung sino maswerte, kagaya ng dati, kung sino maswerte masasakyan ng ating mga special agent na mag-iikot dito sa buong Quezon City, ay meron naman po isang kaukulang premyo na matatanggap kapag nahuli, nasakyan yung tricycle na mayroong sticker ng DZXL Radio Trabaho. Anyway, Kagawad Charlie, former kagawad ko ng Barangay Batasan Hills. Kumusta mo ang Batola, Kunsya? Dito naman po sa amin, since na nakakabiyahe na kami, medyo okay na upo. Almost 50% mga tricycle namin nakakabiyahe. So, at least na po kami doon. Okay. Nagkakasya naman po ba? Kasi kadalasan, sabi nga natin, nung hindi tayo nakakabiyahe, may pumasok lang na konti, hindi puro labas. Pero may naman hindi pa rin kasya, kailangan pa rin namin ng ayuda. So, kumusta naman po? Sa sitwasyon po natin ngayon, natatakasan na po namin mga driver yung kita namin sa pamasada. Pero yung
oras nga namin, nila-adjust namin. Na dati, 8 hanggang 12 oras kami namamasada. Ngayon, 16 oras hanggang 18 oras. Kailangan namin kumayod, lumabas sa kalsada at mamasada para may pantastos namin sa aming mga pamilya. Nasa 6,000 ang iyong mga active at saka inactive members. Yung active members, nasa 3,000 ang 6,000. Pero yung unit po namin is 1,600. So, times 2, pati ang driver, operator, yun po sa 3,000. Kasi iba yung operator. Minsan, hindi naman namamasada yung solo operator. So, tas may dalawang driver para umaandar maghapon at naman. 24 hours pa rin ba operasyon mo dito sa... 24 hours po. 24/7 tayo rito. Pero hati ka ngayon. Yung 1,700 mo ay hati. Yes, sir. Yung kita nila, gaano ka na kayo binagsak? Ganoon na rin po. Yung kita nila, dahil nga kasi yung bilang ng namamasada, at hati na rin ang bilang ng pasahero. So, nasa 50% din po ang binagsak ng aming kita. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, nag-a-adjust po kami. Kahit na 8 hanggang 12 oras kami, ngayon 12 oras hanggang 16 oras ng biyahe namin. Para magkabul kami sa boundary ng may-ari at boundary sa commander. So, dalawa pong binaboundary natin dito. Sa may-ari ng motorsiklo, at magmamanay sa bahay natin. Pagka hindi ka ng boundary kay commander, yari. Ayun ang malaking problema doon. But anyway, sa kayo ay tama-tama. Pagka yung palang isa sa mga tricycle driver mo, nasa kayo ng aming agent, kahit 2 araw siyang hindi mamasada muna. Kahit pa paano. But somehow, maraming salamat po, Mr. Maglumi, at kami po yung pinaunakan ko sa inyong barangay. Baka may gusto ka sabihin doon sa mga nanonood yung iba sa FB Live natin. Baka merong kayong gustong sabihin sa ating mga miyembro na nandun ito kayo at yung mga nakatutok sa FB Live at sa DZXL Radio. Mga kasama po namin, particular yung mga miyembro namin, mga kasama, konting tiis. Kasi meron naman ayuda nang gagaling sa gobyerno since na nasa pandemic pa rin tayo. Naigit pa rin tayo sa social distancing at saka sa pagtutuwa sa mga face mask. Pero yung kita natin, maybe kung pagbibigyan na tayo ng IATF o ng ating Pangulo ng Pilipinas, na magkaroon na tayo ng yung mas maluwag na quarantine, baka makabalik tayo sa 100%. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna. Kasi hindi pa lumalabas yung kabuuan ng ating mga pasahero. Pagaya ng mga estudyante na kung saan yung 50% ng pasahero namin nanggagaling sa mga estudyante. So mga kasama, kung hindi pa tayo pagbibigyan ng gobyerno natin, tiis po tayo, adjust lang tayo sa oras. Pero naman po nga gobyerno na umaalalay sa atin na nagbibigay ng ayuda kahit medyo nasa bababa pa o nasa 50% yung kinikita natin. Sabi, wala nang planong bumalik sa 2022. Medyo kalimutan po na muna natin ng politika. Dito muna tayo sa iyo. Sige. Anyway, mga karadyo, totoo ko na talagang napakalaki po ng ibinawas ng mga numero ng pasero dahil kung makikita po rin sa kanilang CCTV, yung lugar na malawak na yan, sa harapan, pakikunan mo yan, boss. Yung lugar na yan, pagka-rush hour, bibili ka lang ng tok nene, hindi ka makabili. Kasi puno. I should know dahil tumira ko dito sa barangay dyan sa may bahagi ng Bagong Silangan. Natin mga patient ko sa may Bagong Silangan. Anyway, maraming salamat po at yan po ang ating maikling panayan dito sa bahagi po ng barangay Batasan Hills dito sa Bacoda. At kasama nga po si Ginoong Charlie Mangunid bilang Pangulo ng kanilang samahan at ng federasyon ng mga TODA dito po sa Calao Distrito ng Quezon City. Ako po sa Radyo ng Ramos, RMN DZXL 558. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, maraming salamat kay Radyoman Ronnie Ramos sa kanyang report, mga kababayan. At sa ilang sandali, punta tayo dyan sa Malacanang at malaman ho natin yung iba pa mga detalye ng pinag-usapan sa cabinet meeting kahapon, mga kasama. Yung Sinovac, okay na ho darating na po, kaya lang hindi raw po ligtas po ito, hindi raw ito pwede sa mga medical
health workers, mga kababayan. Ano ibig sabihin yan? Sa mababang klase. Sabi po ng Secretary Roque, hindi mababang klase. Kung hindi mababang klase, bakit hindi pwede sa mga health workers? Bibigay sa sundalo. Naku, alam niyo sa ibang bansa tulad po sa Amerika, kapag sundalo ka, kasi naglilingkod ka sa bayan at yung buhay mo, di ba? Nakataya. Lahat po ng talagang mga magagandang benepisyo at yung dekalidad, ibinibigay po sa sundalo. Doon po sa Amerika. Kasi napapasyalo tayo, talagang matindi lahat, pati diskwento, benepisyo. Dito po sa Pilipinas, huwag nyo naman ibigay yung Sinovac. May inang klase po yan huwag naman ibigay sa mga sundalo at polis. Kung ba ang mga yan, hindi magrereklamo Huwag naman. Yung siguro yung donasyon lang yun lang pero huwag na tayong bumili ng Sinovac. Mababang klase mahina. Gumastos tayo kasi uutangin natin yan mga kasama, taong bayan na magbabayad. Mas maganda doon na sa mas mataas yung visa, yung efficacy. Doon na tayo sa sa Pfizer. Di kalidad mga kababayan. Kaya mismo ang FDA ang nagsabi, mga kababayan, na yung itong Sinovac, mga kababayan, ay hindi pwede sa mga health workers. Siguro kay Secretary Roque, pwede yan. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Kasi si Pangulo hindi pwede kasi senior citizen. Mga kababayan, hanggang 59 lang pwede raw itong sa Sinovac. Yun mga kasama. Good morning kay Manila City Administrator Felix Espirito. Diyan po sa Maynila. Si Yorme, magandang umaga po sa inyo. At siyempre kay Manila City Administrator Felix Espirito. Yung aking classmate na rin, si Levi Pacundo, ang head naman ng dyan sa permit business permit sa Maynila. Okay, samantala, ito na at alaman natin ang report mula po sa ating Malacanang reporter, si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. DZXL Radyoman Report. Radyoman Eli, mga kasama, pakinggan natin si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles hinggil nga sa ginanap na cabinet meeting kagabi dahil iniulat niya ngayon kung ano-ano ang mga napag-usapan sa naturang cabinet meeting. Mga kasama, si Cabsec Nograles. Recovery Bill, the FIST or Financial Institution Strategic Transfer Bill, already signed into law, the Personal Property Security Act, the Warehouse Receipts Bills, which will help access to finance of pandemic-hit enterprises. An executive order is now being readied to institutionalize the nurse task force in order to oversee all of these efforts. Another important matter tackled yesterday that will help us bounce back better from the ongoing pandemic are government efforts to improve the digital readiness of the country. While we have some good news on this front, with the country now ranked 86th, up from 100th in the Speed Test Global Index, the pandemic just emphasized how much work must be done in order to address the increasing demand for ICT infrastructure. Government recognizes that there are existing challenges in our efforts to connect our people, and this is due to several factors such as a 1 tower to 4,000 households ratio, the minimal use of poles or micro towers and in-building solutions in CBDs, the low number of towers, fiber, backhaul, and fiber network, and inadequate investments in connectivity, especially in missionary areas. In this regard, the DICT has adopted the CHIP conceptual framework in order to address these concerns. CHIP stands for C, Connect, H, Harness, I, Innovate, and P, Protect. Efforts are actually already underway to ensure improved access to the internet, and these include easing regulatory burdens through progressive regulations and policies such as the entry of a third telco and an issuance of a JMC on tower permits, and initiatives to spur growth and expansion through catalytic programs and projects. Following the CHIP framework and ongoing DICT efforts, the government expects an average of 5,000 towers per year to be built over the next 3 years. Government also plans to continue fast-tracking programs and projects such as the National Broadband Program, the Free Wi-Fi for All program, and the National Government Data Center.
To wit, among the proposals submitted and approved last night, number 1, issue a JMC for fiber, common poles, and in-building solutions for national compliance. Number 2, to provide provisional approval for right-of-way for the ICT infrastructure projects, specifically the National Broadband Project Phase 1 and the Luzon Bypass Infrastructure or LBI. Number 3, allow telcos to continue work even during emergencies. Number 4, issue a memorandum circular to effect separate health protocols for telco manpower. Number 5, consider power capacity requirements of telcos and or ICT infrastructure. Number 6, issue a regulation for a fixed table of regulatory fees imposed by the LGUs on ICT infrastructure and issue regulations on a standard fee for telcos to install and repair at the barangay level. Number 7, urge LGUs to fast-track issuance of certificate of final electrical inspection. Number 8, urge LGUs to streamline requirements and procedures for shorter turnaround time in processing permits. Of course, the ultimate objective is to connect the Filipino people and to provide the means for our kababayans to not just survive, but to thrive in the digital age. Also on the agenda last night were updates on the status of the implementation of land distribution for rebel returnees. Per the Department of Agrarian Reform, progress has been made in the distribution of a total of 6,406.6 hectares of land located in regions 2, 5, 8, and 11. For perspective po, this is an area larger than the size of the city of Manila, which has an area of 4,288 hectares. Gusto po natin mapabilis ang pag-distribute nito dahil alam po natin na napakalaki ng role nito para sa ating peace efforts. To speed things up, the DAR has recommended and the President has approved the following. Number 1, for the AFP and PNP to provide security measures in the government-owned land areas which are found to be critical in nature. Number 2, to create an interagency task force for the relocation of rebel returnees in other regions or provinces with available government-owned lands. Number 3, for government agencies to identify idle government-owned lands that are ideal for distribution for rebel returnees. And number 4, to implement the whole-of-nation approach for the enhancement of livelihood support projects to rebel returnees. Before wrapping up, please let me share just some updates regarding Typhoon Auring. As of yesterday, it was reported that 29,008 families or 112,734 individuals have been affected by the typhoon. Thankfully, we do not have any casualties as of the moment. A total of 18,996 families or 69,682 individuals have been evacuated, and financial assistance has been extended to all those affected, especially to our fellow Mindanaons in Surigao del Sur. Rest assured, government continues to closely monitor the situation and preparedness and response measures are already in place. Ngayong araw, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Duterte ang mga nasa lantang lugar para makita first-hand ang damage na dulot ng bagyong ito. Bago natin sagutin ang mga tanong mula sa media, nais ko sanang iwan sa ating mga kababayan ang mga katagang ito. Sa lahat ng pinagdadaanan natin bilang bansa, nandito ang pamalaan na nakahandang umalalay sa inyo. Higit sa lahat, kailangan nating magtulungan. Thank you, and let's now proceed to the open forum for any questions or clarifications. Thank you, Cabsec. Our first question will come from Mela Lesmoras of PTV. Mela?
Hi, good morning po, Kapsec. My first question po, follow-up lang po dun sa huli niyong statement na pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga naapektuhan ng bagyo. May information po ba tayo kung mamimigay po kaya siya ng ayuda or may specific po bang ipapamahagi sa mga naapektuhan ng bagyo? Well, right now, nandiyan naman po yung ating mga ahensya ng gobyerno who are already doing that. No, the president intends to visit, no, weather permitting, weather permitting. The president intends to visit and bring with him some cabinet members para mabilis din yung aksyon pag may nakita siya na mga gaps or kailangan pang gawin over and above what is already being done by government. So abangan na lang po natin kung ano yung magiging direktiba ni Pangulo pagdating niya dyan. But number one, for sure, kailangan niyang makita firsthand ang situation. Number two, we already got a briefing last night, but the briefing will continue mamaya-maya pagdating ni Pangulong Duterte on the ground sa Caraga region. And then, of course, based on the briefing and the reports and his visual observation on the ground, ay magbibigay naman po ng mga direktiba si Pangulo. But right now, ongoing naman po ang efforts ng ating government. So si Pangulo will just add on, no, kung meron siyang makita kailangan pang gawin. Opo. And sir, my second question on MGCQ naman po. Yun nga nasabi ng Pangulo na no vaccine rollout, no MGCQ. Since magsisimula naman na po yung pagpababakuna, hopefully this week, by April po kaya ay matutuloy na yung pagsasailalim sa MGCQ sa buong bansa. And ano po yung mga kinonsider ng Pangulo para nga mag-come up sa decision na ito? Well, ang sinabi ni Pangulo talaga is there is a time for everything. So in the mind of the President, ang gusto niya po mangyari is dapat makita muna niya yung pag-roll out ng vaccines bago siya magdedesisyon at magre-reconsider dun sa MGCQ. So kumbaga for him, it's a step-by-step approach. Itong step muna before we go to the next step. So that is what the President wants to see first hand, na mag-roll out muna ng vaccination before niya i-reconsider yung pag-MGCQ ng buong bansa. Opo. Quick follow-up lang, Kabse, kasi nitong mga nakalipas na araw, talagang pinapaliwanag ng economic team kung gaano sana kaganda yung magiging epekto sakaling ang isailalim yung buong bansa sa MGCQ. Napag-usapan po ba sa cabinet meeting kung ano na yung magiging resulta ng desisyon ito ni Pangulong Duterte sa economic side and also sa health sector? Well, napakaliwanag, no, para kay Pangulong Duterte na naunawaan niya na kailangan natin mas lalong buksan ang ekonomiya. Pero para sa kanya, step by step, no? Again, there is a time for everything. So for him, kay Pangulong Duterte, at full support ang buong gabinete dito, okay, bibigay muna, makikita muna natin na may vaccination rollout bago natin i-reconsider ang MGCQ. So in the meantime, our economic managers will devise a way for us to be able to act on that decision of the President and see kung paano pa ba yung mga efforts natin para within the context na kung sabihin natin mananatiling GCQ ang NCR, in that context, ano pa yung pwede nating gawin para mas magkaroon pa ng mas maluwag na pagtakbo ng ekonomiya even under that GCQ framework. Walang audio, sorry. Thank you, Kabsec. Panghuling tanong na lamang po, napag-usapan po ba sa cabinet meeting din yung rollout ng mga bakuna mula sa Sinovac? Meron po ba siyang specific na instruction para sa mga cabinet members? And ipagbigilin niya po ba kung bilang kahalilin ng Pangulo, sino-sino sa mga miyembro ng gabinete yung mangunguna sa pagpababakuna para nga sa vaccine confidence? We'll leave that, we'll defer that to any pronouncements to be made by Spokes Harry. But with regard to dun sa yung next question mo, yung sa cabinet members, ano yung specifically is the question? Ano po yung mga naging directives na para ma-ensure na magtagumpay itong vaccine rollouts sa iba't ibang cabinet members? May mga naging bilin po ba si Pangulo?
Nagtanong siya about nagtanong siya sa iba't ibang mga cabinet members kung ano na yung status nung mga bakuna tulad nung sa Sinovac, pati yung sa COVAX facility ng WHO. And then ang instructions niya po is gusto niyang makita na mag-roll out na yung vaccination program. Opo, kumbaga sir, handang-handa na rin naman tayo para dito sa Sinovac vaccine rollout. Yes, in any vaccine or brand for that matter, nakahanda naman po tayo. So ang step-by-step process dyan, syempre is kailangan ilabas muna ng FDA ang emergency use authorization para sa brand ng bakuna na yan before we are able to accept those vaccine brands here in the country. So without the FDA emergency use authorization approval ay hindi po natin pwedeng iparating dito sa bansa yung vaccines na yan at hindi natin pwedeng i-roll out. But as far as preparations are concerned on the ground, napakahanda na po, very very ready, prepared ang ating mga iba't ibang LGUs sa iba't ibang regions. So we're ready to roll it out. It's just a matter of accepting the vaccines. And syempre, hintayin din po natin ano yung maging desisyon ng NITAG, the National Immunization Technical Advisory Group, in terms of the use of these vaccines, particularly dun sa priority members of the population na kailangan natin pabakunahan. Okay, thank you po, Kabsec. Thank you, Melalis Moras. Questions from Jen Kabiling of Manila Bulletin. First question niya, Kabsec. When will the Sinovac vaccines arrive in the country? Is the shift to a nationwide MGCQ still possible when the vaccines are administered to the first beneficiaries possibly next week? Well, the promise was as soon as an FDA approval is issued, yung counterparts dun sa bansang China promised na within 3 to 5 days kaya naman daw nila, barring any unforeseen circumstances. So kaya nga umaasa pa rin tayo na sana within the month of February, kung hindi naman possibly the first week of March, tapos in preparation and while waiting for the shipment to arrive ay tuloy-tuloy yung pagtrabaho ng NITAG in terms of the prioritization list, we'll monitor the situation on the ground pag nagkaroon na ng rollout ng vaccination program, and if makita naman natin na maganda yung pagka-rollout, then perhaps we can again try to ask the President kung ano yung kanyang magiging sentiment with regard to shifting again to MGCQ. But first things first, let's do the vaccination rollout. Let's start to inoculate and vaccinate the priority groups. And then tingnan na lang natin. We will consult obviously with the President and ask him yung kanyang magiging decision if that is enough for his consideration for a shift again to MGCQ. Question number 2 from Jen Kabiling. When and where is the target launch of the government's vaccination plan? Who will be the first to get the vaccine? Sorry, nag-cut off ka, Asek. Could you repeat the question? When and where is the target launch of the government's vaccination plan, and who will be the first to get the vaccine? Again, because of the issuance of the EUA ng FDA natin with regard to Sinovac, ibabalik po natin yan sa NITAG, the National Immunization Technical Advisory Group, for them to make the proper recommendations tungkol po dyan sa mga details ng ano yung paano yung magiging particulars ng rollout natin as far as Sinovac is concerned. Thank you, sir. Next, Pia Ranyada of Rappler. Pia? Hello. Good morning, sir. Morning. Sir, yeah, my first question is about the MGCQ debate. Sir, could we just know,
Sorry, Pia, na-cut off ang audio. Ay, okay. Sir, can you hear me now? Yes. Go ahead. Okay. Sir, we just want to know when in yung timing, sir, yung parang context ng decision ni Presidente, did he make his decision after listening to pandemic task force officials, or was his decision fully formed at the start of the cabinet meeting? And if the former, what piece of data or insight from a cabinet member convinced the President finally to reject MGCQ in March? Well, sa start ng cabinet meeting, he was already saying na he is really considering na yung MGCQ will have to wait until the vaccination rollout. So parang yun na nga, yung statement niya, there's a time for everything, and what he wants to see is a vaccination rollout first. And once that's already being seen and felt on the ground and being made in actuality, then saka siya mag-decision about the MGCQ for the entire Philippines. Okay, so it seems, sir, that he made his decision without even listening to the cabinet, maybe explain the need for yung shift to MGCQ. Although, of course, in previous meetings na-mention na rin yun. But sir, just to clarify siguro yung sinabi niya na we will shift to MGCQ when there's a vaccine rollout. Sir, can we get a more specific timeline? Because I think people also want to hear something more specific, like when during the vaccine rollout, when every Filipino has been vaccinated, when 50% of the population has been vaccinated, or siguro when certain priority sectors have been vaccinated. Do we have a more definite timeline for this? Well, if we go by the procedure ng IATF, what we do is we make recommendations to the President before the start of the first day of the month. So, kumbaga, if we go by the procedure, every end of the month, that is when we discuss ano yung magiging recommendations namin kay Pangulo for that succeeding month. So siguro, in terms of timeline, perhaps that might be the same procedure that we will follow. So kumbaga, for the entire month of March, makikita natin ang rollout ng vaccination program. And then by the end of March, before the end of March, we will make our recommendations to the President. Of course, at any given point in time, the President may also make a decision with regard to MGCQ for the entire country at any given point in time for the month of within the month of March. So sir, that doesn't really sound like a plan. It just sounds like every month you will assess the situation. But sir, do we have a target at least na parang if we say that we can vaccinate this many people a month, and then the President wants to see, for example, a significant impact of the vaccination, when do we expect to see this impact? I mean, like let's say 5 months after the start of the vaccination, then maybe that can be the target for any shift or any relaxation. Wala po bang ganung planning, more like forward-thinking planning instead of always relying on yung month-to-month assessments? That's always been the practice natin. It's really a month-to-month assessment and a month-to-month decision. So nakasanayan na rin natin yung ganyang klaseng protocol and procedure. So we will stick to that procedure. Sir, lastly, okay. Sir, did you have anything else? That wasn't me. That was JB. Hi, okay. Sir, last question. The President has said that he prefers the Sinopharm vaccine, but so far we haven't really heard anything concrete about this vaccine. I mean, it hasn't even applied for an EUA. Sir, may we know the status of Sinopharm applications to the country, and how come it hasn't been siguro that visible in the government's vaccination plan when we know that the President himself prefers the Sinopharm vaccine? I will defer to the vaccine cluster to answer that particular question. So sir, hindi na-bring up yung vaccination plan during the cabinet meeting? Na-bring up, but again, na-bring up, napag-usapan naman during the cabinet. But again, with regard to your particular question, I will defer to the vaccine cluster. Is the President holding anyone accountable for the delay in the vaccine arrivals? Dun well, alam mo, si Pangulo also understands na we are at the receiving end, no, of these vaccines. As much as we want to, and as
as practicable as possible, ginagawa naman po natin ang lahat ng kinakailangan natin based on the requirements being asked of us. But at the end of the day, it's really the vaccine manufacturers' obligation, responsibility to ship it to us at the time that was promised, no? But as far as we're concerned, lahat naman ng kailangan gawin at makomply ay nako-comply naman po natin. But we are at the receiving end. So he blames the manufacturers, not the cabinet members, not Galvez. Ginagawa natin ang lahat ng dapat at kailangan gawin as far as what is required of us and what is being asked of us in terms of compliance. All right. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Pia Ranyada of Rappler. Ace Romero of Philippine Star. Officials previously said the proposal to place the Philippines under MGCQ was intended to assist people who are getting hungry or are dying because of non-COVID reasons. Economic managers are also cited income losses due to lockdowns. What happens now to the people who are getting hungry or who lost their jobs now that the president rejected the easing of quarantine status? Well, like I said, the economic cluster, our economic managers will have to work within the context and framework ng pag-retain, sabihin natin, ng GCQ sa ibang areas, no? So again, the IATF will make recommendations again to the president kung anong areas ang GCQ, ang mananatiling GCQ, anong areas ang magiging MGCQ. And again, based on that framework, then our economic managers and different concerned departments and agencies will have to work around that framework in order for us to address yung mga needs, no? That being said, the president is just asking for a little more time. Because again, ang step-by-step process para sa kanya is vaccination rollout muna. Let's wait and let's see a good and successful rollout of the vaccination. Makita lamang na nagsimula yung vaccination program, na may mga nakakuha na ng bakuna, may nabakunahan na, and then he will make the decision about the MGCQ for the entire country. Thank you, sir. From Alden Monzon of Kyodo News, with the President's directive yesterday that the Philippine government will not place the country in MGCQ without the rollout of vaccines, can you confirm if this also means that the next stage of further easing of restrictions for international travel is a long way off? And do you have an estimate when the next easing of existing restrictions will be and what people can expect? Well, particular concerns and issues and questions like that will have to be decided by the IATF as a collegial body. So ayokong pangunahan anong magiging decision ng IATF with regard to that. Plus, we will be making these recommendations to the President ultimately. No? So, hindi ko maaring sagutin yan because kailangan pa natin i-process yan sa IATF. Okay. From Ace Romero of the Philippine Star, what will be the impact of the decision to retain GCQ in Metro Manila and other areas on jobs, hunger, and business activity? Well, we will continue to engage the Metro Manila mayors, no? So assuming if NCR will still be GCQ, and the other and if there are other areas that will remain under GCQ, then we need to engage with our local chief executives in those areas and sama-sama pag-usapan natin ano ba ang maaari nating gawin para mas matugunan pa natin under that framework, mas matugunan natin ang mga pangangailangan na ating mga kababayan. So ganun po, kailangan magkaroon ng a more active and partnership, no, between the national government and the local government units, because at the end of the day kailangan magtulungan talaga ang national government and LGUs in that regard. Sir. Yeah. Okay. Thank you, sir. Next question will come from Big J Lagang of PTV Davao. Big J. Hello, sir. Good morning. Morning, Maayong buntag. Mayong buntag, Kapsek.
considering this pronouncement by President na no vaccination, no MGCQ, we also have to consider siguro yung panawagan ng ibang mga LGUs that rely on tourism activities, specifically the Island Garden City of Samal in Davao del Norte. Pwede kayong makonsider yung request nila CABSEC na gradual reopening ng tourism activities, lalo na umaasa talaga sila sa turismo ng kanilang lugar po. Yes, ang Department of Tourism is working very hard to establish those tourism bubbles. So kailangan lang po makipag-ugnayan sa DOT. Kasi the Department of Tourism, meron naman yan silang set, kumbaga template, kung ano yung mga pangangailangan, anong kailangan na gawin ng mga LGUs para ma-establish yung tourism bubble na yan. But yes, obviously the Department of Tourism and the entire national government is very interested in opening up tourism bubbles in various areas of the country kasi we want to rebound and recover our tourism industry once again. No? That means jobs generation also for our people. So yes, makipag-ugnayan lang po sa DOT para lahat ng mga pangangailangan, mga requirements ay ma-fulfill in order for DOT to help in the establishment of a tourism bubble in that area. Alright. Second thing, CABSEC, may we know the clear directive po ng IATF? Kasi kahapon, na-mention po ni Mayor Sara Duterte na the LGU has may parang natanggap na directive po yung LGU na they can start purchasing itong Covax vaccines. May we know kung may freedom na po na binigay ang IATF sa mga LGUs to procure their own vaccines po? We leave that to the vaccine cluster to make the specific pronouncements with regard to that. Okay. Thank you, CABSEC. Thank you, Big J Lagang of PTV Davao. Next question, Tristan Dodalo of CNN Philippines. Tristan? Hi, Tristan. Okay. Kay Melo Acuña muna of Asia Pacific Daily. Hi, sir. I'm sorry, Tristan. Go ahead, Tristan. Go ahead. Hi, sir. Good morning po. Morning. Nawawala. Ayan. Tristan, go ahead. Secretary Carlo, question lang po. Yung... ayan po, is it clear? Medyo choppy, pero sige, go ahead. Ayan. Secretary Nograles, alam ko pa ulit-ulit na yung tanong, no? Pero gusto lang po talagang malaman na may date na po ba kung kailan darating yung first batch ng Sinovac, yung donated from China? Or are we counting dun sa 2 to 3 days after ng issuance ng EUA? Yes. Again, we are at the receiving end of the manufacturers of these vaccines, no? So as far as Philippine government is concerned, our FDA has already approved, no, and released the EUA para sa Sinovac vaccines. So now it's up to the donating country and their manufacturer, the manufacturer in that country of origin, to expedite the delivery of the vaccines as promised. So, syempre, we are awaiting further word. This is a very new development, kaka-issue lang ng FDA. So, kailangan lang natin ma-monitor ano yung magiging pronouncements from the country of origin, from the ambassador perhaps, or from the manufacturer itself. So abangan na lang po natin because right now, obviously, since it's a new development, we are still monitoring the situation and we are doing what needs to be done in terms of communicating through the other line, no? So in both lines of communication. Okay. Okay. And then, sir, let's go to Pfizer and AstraZeneca. Okay. Go ahead, Tristan.
Okay. Sa cabinet meeting ba, sir, nagbigay ng update si Secretary Galvez or meron po bang deadline na kailangan ma-comply na makuha na natin itong mga vaccine na to or else mawawala sa atin yung na-secure na natin? No, I don't. Allocation ng Pfizer at AstraZeneca. Are we working on a specific deadline? I don't think mawawalan tayo ng allocation, no? Because again, commitment was made to us by the WHO through the COVAX facility. So that they stand by that commitment. And we are obviously we look to that commitment. At alam naman po ng WHO na umaasa tayo dyan. I don't think naman that there are no indications naman na mawawala yan sa atin. Okay. Thank you, Tristan Nodalo of CNN Philippines. Okay, next question, Melo Acuña of Asia Pacific Daily. Melo? Yeah. Good morning. Good morning, ASEC, and good morning, Secretary. Good morning, Melo. I hope you can now hear me. Yes. Good morning. Secretary, I just have one simple question. Will the DILG, the Department of Tourism, DOH, and Department of Transportation come up with a single protocol to boost tourism and enliven the economy in various provinces and tourist-oriented areas? Being the Cabinet Secretary, I believe you can do an important role. Secretary. Yes, actually, yan na po yung ginagawang hakbang ng Department of Tourism together with other departments and agencies of government. Tama po kayo. So the establishment of tourism bubbles across the country is very important in light of boosting again that industry, giving jobs to our people, particularly sa countryside, sa mga probinsya na quite dependent on tourism activities. So may set template po ang Department of Tourism tungkol dyan. And when I say template, nandun po nakalatag ang lahat ng mga requirements. So that obviously necessitates also support from the LGU, to comply with the requirements and make things happen on the ground. It also is dependent on the acceptance ng LGU kung bubuksan niya nga ba at papayag ba siya dun sa tourism bubble na yan. Remember, kailangan yung LGU also, yung kanyang decision, it plays a critical role. Gusto man natin, pero kung hindi pa handa ang LGU or for some reason or another, he or she, the local chief executive, or that LGU in particular wants more time to study, then we respect the decision. But as far as national government is concerned, we want to establish, obviously, more tourism bubbles around the country. Yeah. And yes, there will Okay, Eyel. Yes, Radyoman Ely, ilan nga sa mga nabanggit nitong si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na if weather permits, ngayong araw ay magtutungo itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Caraga region para personal na bisitahin yung ating mga kababayan na sinalanta netong ang bagyong Auring. Dahil sa pinakahuling datos mula sa NDRRMC ay nasa higit sa 29,000 na pamilya o 112,000 na katao ang apektado nga ng nasabing bagyo. Magandang balita dahil wala namang naitalang casualties sa bagyong Auring, pero nasa 18,000 mahigit na pamilya o katumbas yan ng 69,000 na higit na mga individual ang nananatili pa sa mga evacuation center. Sinabi ni Cabsec Nograles na nagpapatuloy naman yung government efforts pang sa ganun ay matulungan itong ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Auring. So kung magiging maganda ang lagay ng panahon ngayong araw ay tutulak si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang ilang cabinet members para personal na bisitahin yung ating mga kababayan dyan sa Caraga region. Ilan pa sa mga napag-usapan sa 52nd cabinet meeting kagabi ay yung face-to-face classes dahil nga ang direktiba ng Pangulo sa Department of Education na hold muna yung pagsagawa ng face-to-face pilot classes sa 1,904 schools at 126 schools divisions sa iba't ibang areas sa ating bansa. Ang gusto ng Pangulo ay matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante, kanilang pamilya at ang mga guro. At habang may risk pa ng COVID-19 ay hindi nga niya muna papahintulutan na magsagawa ng face-to-face classes.
yung direktiba naman dun sa paglalagay ng buong Pilipinas sa MGCQ, ang sinabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-hold muna at gusto kasi niya munang maumpisahan ito nga vaccination program ng pamahalaan dahil nga ayon kay Kabsek, one step at the time ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung magiging maganda naman aniya yung takbo nito nga vaccination program ng pamahalaan, that's the time na iba ka i-reconsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalagay ng Pilipinas, ang buong bansa sa MGCQ. At meron din silang on another topic, ang napag-usapan din yung tungkol naman sa kakulangan ng supply ng baboy, ang mabibigay ng insurance ang pamahalaan dito sa ating mga hog raisers, ang sa ganon ay matulungan sila mula sa pagkalugi dahil nga dito sa ASF. At meron ding gagawin na job employment strategy ang ating pamahalaan nang sa ganon ay tumaas yung job generation. Ito ay chaired by DTI at co-chaired by Dole and TESDA. At maraming member dito na iba't ibang sangay ng pamahalaan nang sa ganon ay makapagawa ng trabaho ng makatulong sa ating mga kababayan upang sumigla muli yung ating ekonomiya. Speaking of pag-bounce back ng ating ekonomiya, napag-usapan din sa cabinet meeting kagabi itong kahandaan o yung digital age readiness kung saan iniulat ni Kabsek na mula sa 100 place ay nasa 86 place na tayo sa Speed Test Global Index. Dahil nga ilan sa mga hakbang ng ginagawa ng pamahalaan dyan ay yung pagpasok nga ng third telco na yun dito. At pinabilis na rin yung pagbibigay ng permit dito sa mga tower para makapagtayo na sila ng tower ng iba't ibang telcos ito sa ating bansa. Isa pa sa napag-usapan, Radyoman Eli, ay yung pagpapabilis sa pamahagi ng lupa dito nga sa mga rebel returnees. Sa ngayon ay nasa 6,406 na hektarya ang naipamahagi na dito sa mga tinatawag na rebel returnees mula yan sa Regions 2, Region 5, Region 8, at Region 11. Sa pagitan ani na ito ay mabibigyan yung mga rebel returnees ng kabuhayan at assurance na sila'y mabubuhay at magkakaroon ng magandang lugar para sa kanilang pamilya matapos nga silang sumuko sa pamahalaan. So Radyoman Eli, yan lamang yung ilan sa mga napag-usapan mula dito sa ginanap na full cabinet meeting kagabi na pinangunahan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Ranquillo, Tatak Arimen, DZXL 558. Okay, maraming salamat kay Radyoman Angel Ronquillo. Samantala mga kasama, ang bahagi ito hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po may tagline na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tabuan ng bukol ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili po sa mga butika. Available po yan sa Southstar Drugstore. Ganyan din po sa The Generics Pharmacy. Sabayan din ang pag-inom na Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Bumili po ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayo mag-text or tumawag sa 0927-519-2267. Hanapin po si Kiko Tebes o pwede rin kayong pumunta ng personal dito po sa DZXL 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati. At sa mga mahilig na uminom pero natatakot na baka maapektuhan ang kalusugan, yung mga mahilig po magkape, narito na po ang Nature Soya Coffee na patunayan po ng mga eksperto na makatutulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature Soya Coffee ay may sangkap po ng soya, mangustin at agaricus mushroom na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad po ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee, ang kape nagagabay sa inyong kalusugan, mabibili rin po sa mga butika. Okay, maraming salamat mga kasama sa inyong pagsubaybay dito pa rin sa ating palatuntunan. Hanggang bukas, alas 9 pa rin ng umaga. Sa pangalan po ng ating partner na si Jenny Pahilanga. Ako pa rin noon yung radyoman Ely Saludar. Muli po, isang magandang umaga Pilipinas. Oras 10:31.